proclaim your right to God's blessings. Now, when we look at ourselves as a society, may mga kanya-kanya po tayong mga pangalan, may mga kanya-kanya tayong pagkakakinanlan. And most of us, kung hindi ka binigyan, syempre binigyan ka normally ng pangalan ng iyong mga magulang or kung sino man yung nagpalaki sa'yo, binigyan ka niya ng pangalan. Pero maliban doon, meron sa ating mga binibigay na mga nicknames, di ba? Mga parang palayaw, pwedeng yung tumatak na pangalan sa'yo kasi ito yung pagkakakilala sa'yo ng mga tao. Or maybe someone branded you a name. Ngayon, kapatid, nagtataka ka, bakit? Anong importansya niyang kapatid? Bakit naman yung topic natin is about mga pangalan? Kapatid, ang pangalan ay napaka-importante sapagkat a name is a declaration of who you are. So mga magulang, napakalagi natin ina-advise, napaka-importante po na yung pangalan ay talagang dapat idinedicate po natin sa ating Panginoon yung pangalan. Kasi sometimes, may mga tao na pinangalan lang, kunwari sa isang artista, pinangalan sa isang famous personality, maybe isang politician, or maybe kasi may uso. So yung uso ngayon sa television ay ipinangalan sa kanyang anak. So it's very important, kapatid, na magiging maingat tayo sa ating ipapangalan sa ating mga anak sapagkat it has implications for their future. That's one thing that we have to understand because sometimes yung pangalan na binibigay sa mga tao ay prophetic. Yung pala yung patutunguhan niya. Kaya kapatid, importante po yung pangalan. Even yung palayaw. Yung bibigyan natin na palayaw, dapat hindi negative. Ngayon, what if, kapatid, hindi wala ka namang kinalaman, ikaw ay isa lamang anak, at binigyan ka ng pangalan, wala ka ng power doon, di ba? Kasi syempre, yung pangalan na yun ay binigay lamang sa'yo. Or maybe someone gave you a nickname na hindi mo naman gusto. More or less, baka negative yung nickname na binigay sa'yo. Ano kaya ang magagawa mo, kapatid? Upang mapaglabanan, kasi sometimes there's a curse behind the name or behind the nickname. May mga implications to sa iyong kinabukasan. Kailangan meron kang magagawa para dito. Ano kaya ang pwede mong gawin, kapatid, para ipaglaban ang iyong pangalan, ang iyong karapatan bilang isang tao? Ano yun, kapatid? That is, you proclaim your right to God's blessings. Now, para mas maintindihan natin, kapatid, dito, para mas makapasok sa ating kamalayan kung ano ba yung pinag-uusapan natin dito, kapatid, na binigay sa atin ating Panginoon, ay basahin po natin sa 1 Chronicles 4:9-10 in the New King James Version. Let us read. Now Jabez was more honorable than his brothers, and his mother called his name Jabez, saying, because I bore him in pain. And Jabez called on the God of Israel, saying, oh, that you would bless me indeed and enlarge my territory, that your hand would be with me, and that you would keep me from evil, that I may not cause pain. So God granted him what he requested. Now, kapatid, when we look at this, sa mga hindi po nakakaalam, yung Chronicles po na book na yan, yung just sa chapter na yan, it starts with a genealogy. Pag sinabi pong genealogy, binabanggit po yung mga tao, yung mga iba't ibang salinlahi, dun sa lupa ng Israel. So kunwari, binanggit si Pedro, si John ay anak ni ganito, si Maria ay anak ni ganito, lahat po ganon. It's about genealogy. And out of nowhere, biglang nilagay ng Panginoon sa kanyang salita ay ang story ni Jabez. Ito po isang malaking mensahe para sa ating lahat na importante sa Lord ang nangyayari sa buhay ng bawat tao. That very particular person, si Jabez, ay binanggit ng Panginoon yung kanyang buhay. Kasi pwede naman banggitin, si Jabez ay anak ng kanyang nanay. Tapos na, di ba? Pwede nag-move forward na yun. Pero sa story, binanggit po yung buhay ni Jabez. Bakit, kapatid? Si Jabez, ang pangalan niya, ang meaning po nun ay kumbaga, pain. In Tagalog, yung masakit, di ba? Yung pag nasaktan ka, yung napaaray ka. Sapagkat yung nanay niya nung pinanganak, ito pong si Jabez, ay nasaktan po ng gusto yung kanyang nanay. So pinangalan sa kanya ay pain or Jabez. So ito pong si Jabez, maaaring pinagtatawanan siya ng mga kapitbahay niya kasi pangalan niya ay pain. Masakit. Diba? Sino bang gusto ng pain ng pangalan, di ba? So he asked the Lord, Lord, please bless me. Kasi ayaw niya na maging pasakit siya sa mga tao. Ayaw niya na maging pahirap siya, pabigat. Kasi yun yung pinangalan sa kanya. And it has connotations for his future. That's why, kapatid, you have to proclaim your right to God's blessings. Kasi minsan may mga taong nag-curse sa atin.
may mga tao nagbabanggit sa atin ng di magagandang bagay. And you have to be sure that you know what your rights are and your rights to the promises and to the word of the Lord. Kasi may mga pangako po sa ating Panginoon. Above, doon sa mga nilatag po sa ating buhay. Mga pangalan natin, mga palayo, mga sinumpa sa atin. So minsan, di ba, magtataka ka, may mga tao na pinangalanan, kunwari, may na-encounter ako dati, yung palayo sa kanyang anak ay horse. Bakit? Sa dami-dami ng pangalan, bakit horse? Di ba? Minsan, parang kabiro-biroan lang, pero hindi natin alam yung hirap na dinadala ng tao na binigyan natin ng pangalan na yun. Madalas sa trabaho, minsan sa sports, may mga binabagay tayo na pangalan sa mga tao na katatawanan. Nabubuli tuloy yung tao. Hindi natin alam. So si Jabez, he knew right there and then, hindi maganda yung pangalan na binigay sa kanya. Pain. Bakit pain yung binigay sa akin pangalan? Parang ganun. Kaya sinabi niya sa Lord, Lord, bless me. Oh Lord, bless me indeed. Pagpalain mo ko, Lord, please lang, talaga lang, Lord. Pagpalain mo ko ng sigurado, Lord. Kasi may salitang indeed. Hindi niya po sinabi, Lord, Lord, bless me. No, sabi niya, Lord, bless me indeed. This is very important because in the New King James Version, there is a word indeed. Sa iba po kasi, na-translate po siya ng iba. But in the New King James Version, it says indeed. It's very important. Yung salitang indeed. Why? Because pag sinabi mong indeed, there is an emphasis. Ibig sabihin, importante ito. Lord, bless me indeed. Lord, importante ito. Affirmation, kinukonfirm mo sa Lord, sinisigurado ko na ito yung panalangin ko, bless mo ako. At pangatlo, there is a need. May pangangailangan kaya sinabi mong indeed. There is an emphasis, there is an affirmation, and there is a need. Na kailangan mo ang Lord, Lord, sagutin mo yung panalangin ko, God. Why? Kasi Lord, pinagtutulungan nila ako, may sinabi sila sa akin bagay na hindi tama. Sinabi nila sa trabaho na ito raw ako, tamad daw. Sinabi ni ganyan, ganon, ganito raw ako. Pero hindi naman ako ganon. So Lord, please bless me. Iligtas mo ko, Lord. Pero hindi lamang doon nagtatapos yung prayer ni Jabez. Kaya ito dapat ito kapatid, maging pattern natin, gagayahin din natin. Hindi po word for word, that does not necessarily mean word for word, pero the essence of the prayer is very important. Kasi number one, sinabi sa Lord, Lord, bless mo ako. He is declaring, he is proclaiming yung karapatan niya. Kasi karapatan po natin na mabless tayo ng Panginoon because the Lord wants to bless us. Gusto ng Lord na pagpalain tayo, hindi gusto ng Lord na isumpa tayo. Gusto niya na maging masagana ang ating buhay. Yan ang pangako ng Panginoon. So sinasabi niya, Lord, sabi nila wala ng pag-asa, pero Lord, sinasabi ko, you will bless me. And I am sticking to that faith, Panginoon, that belief na gagawin mo yun sa aking buhay. Kaya ito, take note sa mga magulang. Yung mga anak natin, i-bless natin sila lagi. You place your hand over them, you lay your hands over them, and you pray for them. Kasi hindi mo alam yung mga tao na sa tabi-tabi. Minsan kamag-anak pa yan. Ay, si ganyan, paglaki niyan, ganito yan. Di ba? Na-encounter ba natin yung mga ganong tao? Na sobrang negative na, minsan may gagawin pa sila mga kung ano-ano pang mga ritual. Tapos sasabihin nila, ito yung mangyayari sa anak mo. Teka. Kapatid, hindi ikaw ang magsasabi ko anong mangyayari sa anak ko, si Lord. So I'm proclaiming, I'm declaring the blessings of the Lord for my son, for my daughter. Dapat ganun tayo, kapatid. So sinabi po ni Jabez, bless me indeed. Pangalawa, enlarge my territory. Palakihin mo, Lord, yung teritoryo ko. Ano po yung teritoryo? Kapatid, ibig sabihin po na ito yung nasasakupan mo. Yung pinanghahawakan mo, kunwari sa trabaho, ang trabaho mo ganito kaliit. Lord, pwede mo ba enlarge my territory? Palakihin mo po yung responsibility ko rito. Lord, pwede bang yung aking bahay, baka pwede pa mas lumaki ng konti ito? It could apply to many things in your life, kapatid. Lord, yung sweldo ko, ganito po kalaki. Pwede ba, Lord, dagdagan mo pa na isa pang zero? Enlarge my territory. Hindi po sinabi ni Lord, paliitin mo yung blessing. Wala pong ganun. Sinabi niya, enlarge my territory. The Lord mentioned this very thing, this very prayer, kasi importante. So that we can see, so that we can know, and we can apply it to our lives. Ganun po yung Panginoon.
Kasi kung pwedeng banggitin na lang yung pangalan ni Jabez, binanggit na lang yung pangalan niya. Hindi. Binanggit yung prayer niya at nangyari sa buhay niya. So sabi niya, bless me indeed, enlarge my territory, your hand would be with me. Na yung kamay ng Panginoon, nasaan ka man pumunta, anumang bansa puntahan mo, anumang city or probinsya puntahan mo, kasama mo lagi ang Lord. So importante yung kapatid. And that you would keep me from evil, itago mo ako mula sa kaaway. Ingatan mo ako mula sa kaaway, na hindi ako mapapahamak, so that I may not cause pain. So that hindi ako magiging pabigat, hindi ako magiging pasakit, hindi ako magiging pahirap sa aking mga kamag-anak, sa aking mga mahal sa buhay. So dapat ganito, kapatid, the pattern of our prayers, kasama po ito sa mga prayers, isasama po natin siya. Because binention po ito ng ating Panginoon. And malinaw. Sabi dito, God granted him what he requested. Kung ano ni-request ni Jabez, ibinigay yon ng ating Panginoon. So importante kapatid, nahahawakan mo yung mga kabutihan, yung mga pangako at yung mga blessings ng ating Panginoon. Kasi yun ang pangako niya para sa ating lahat. Marami sa atin parang okay na yan, pwede na yan. Hindi po ganun kapatid. Ang Lord hindi po yung pwede na yan, okay na yan. Pag sinabi ng Lord, gagawin niya. And He can do more than you could ever imagine. God is like that. Gusto niyo susurpresahin tayo, masaya tayo, di ba? Pag may miracle, kaya mo nga lumabanggit na kapatid na miracle na himala, kasi alam mo hindi mo gawa eh. Di ba? Marami sa mga kapatiran natin, alam nila yan. They can testify to that. Nung kanilang buhay ay binigay nila sa Lord. Inuna nila ang Lord sa kanilang buhay. Nagulat sila, imposible. Paano ko na-hire dito sa trabaho to? Paano ko nakapasok dito? Paano nangyari to? Paano dumating tong blessing na to? Diba? You can testify, kapatid. You would know it by your heart that it is from the Lord. So dapat panghawakan natin yung kabutihan ng ating Panginoon. So focus point number 1 na binigay ng ating Panginoon, remove your shackles. God wants more for you, not less. So, kapatid, gusto ng Lord na tanggalin natin yung mga tanikala, nagpapahirap sa atin, nagpapabigat sa ating buhay. Because ang gusto ng Panginoon, more. Hindi po kulang, kundi sobra-sobra po ang bibigay sa atin ng ating Panginoon. Pero syempre kapatid, let us be reminded na when we pray to the Lord, hindi po out of selfish ambition, hindi po out of our greed, kasi maraming taong madamot at gusto lang nila kuha lang sila ng kuha. Diba? Kaya dami-daming ginagawang kalokohan. Ang sinasabi ng Lord dito, I want more for you. I want to bless you. My will, my way. Yung kalooban ng Diyos. So when you pray, Lord, by your will, Lord, if it is your will, let it be done in my life. Please, Lord, bless me. Then sabihin mo yung mga prayers mo sa Lord. Sabihin mo sa Kanya yung mga healing mo. Sabihin mo sa Kanya yung mga petitions and request mo. Habang sinasabi mo, Lord, by your will and by your grace. Ganun kapatid. Pero kailangan tanggalin mo yung shackles, yung mga label, kasi may mga label minsan sa atin, sasabi na, ay, walang mararating yan, hanggang dyan na lang yan. Kilala ko yan, pagkapanganak pa lang yan, nakita ko na, alam ko na. May mga ganun tao, di ba? Na ang hilig mag-judge, and then they name you labels. Minsan, one word lang sasabihin sa'yo, yung one word na yun, nahusgahan na yung buong pagkatao mo, buong kinabukasan mo. Di ba? Nakalulungkot, may mga ganun taong hilig-hilig manghusga ng kanilang kapwa. Pero sinasabi ng Lord, tanggalin mo yung tanikala na yan ng mga sumpa, yung mga tanikala na yan, yung mga chains na mga label na binibigay sa atin ng ibang tao. Sabi niya sa John 14:13-14, in the ESV version it says, whatever you ask in my name, this I will do. What the Father may be glorified, that the Father may be glorified in the Son. And if you ask me anything in my name, I will do it. So meron lang ditong caveat kapatid, may konting clause dito. Ano po ibig sabihin nun? Na kahit ano kayang gawin ng Lord sa'yo, basta kalooban niya. So whatever it is that you ask, ang tanong, hindi natin alam lahat ng gusto ng Panginoon para sa buhay natin, di ba? So as long as it is not out of selfish ambition, not of our own greed, let us just pray, let us request, let us petition the Lord. Lord, alam mo Lord yung pangangailangan ko. Alam mo Lord yung plano ko. Alam mo Lord yung pangarap ko. Kung kalooban mo Lord, ibigay mo sa akin. And I will wait, I will be patient, O God. Knowing and believing because you are a good God, my great provider. Kapatid. So dapat alam mo kapatid, alam mo yung ibibigay sa'yo ng Panginoon at alam mo dapat yung halaga mo.
Kasi maraming tao, hindi nila alam yung halaga nila sa Lord. Di ba? Tingin nila sa Lord, hindi kayang abutin. Napakataas ng Panginoon. Yes, ang Lord natin ay napakataas. Ibinigay niya na nga yung buhay niya sa atin, di ba? Ganun niya tayo kamahal. Meaning, He's willing to step down to our level to hear our own requests and prayers. So kapatid, whatever you ask in His name, in the name of Jesus Christ, He can do it for you and me. Basta kalooban niya. In Deuteronomy 28:13, in the BSB version, it says, "The Lord will make you the head and not the tail. You will only move upward and never downward. If you hear and carefully follow the commandments of the Lord your God, which I am giving you today." This is a promise of the Lord to Israel. And the same way, because we are also Israel through Christ Jesus our Lord, then we are also inheriting this promise that you're supposed to be the head and not the tail. Ikaw dapat ay nasa taas, hindi ka dapat nasa baba. Ikaw dapat ay paangat, hindi pababa. Only sinasabi ng Panginoon. Pero, kailangan mo sumunod sa kanyang mga salita. So kapatid, huwag mo talikuran ng Panginoon. And then you expect sa prayer na, Lord, in-expect ko, sasagutin mo itong prayer ko, hindi puro kalokohan, puro pupunta sa ibang landas imbis na sa Lord. And then pag Sunday, sa Lord, dapat hindi ganon. Dapat every day, all day, every minute, every second, sa Panginoon. Diba? Of course, the Lord understands sometimes we make mistakes. We are not perfect human beings. Wala pong perfectong tao. Pero alam din ng Lord, pag tayo nagre-repent, alam niya ng Lord, pag tayo lumalapit sa Kanya, tumatangis, Lord, sorry, nagkamali ako. I would not want to do that again. Help me. Diba? Alam ng Lord yun. The Lord knows what is in our hearts. Pero plano ng Panginoon, pangako niya para sa'yo, you're supposed to be the head and not the tail. You're supposed to go upward and not downward. So ganun po ang ating Panginoon sa atin. So pag may nag-label sa atin na, ay wala, hanggang dito ka lang, ganito ka lang, mararating mo. Di ba? Minsan sinusukat ka, hanggang dito ka lang, nakikita kita. Di ba? Kilala kita. Ang daming ganun, ang hilig mag-label. Pero si Lord, wala pong label sa Panginoon. God can promote you, bring you somewhere else na hindi nila kaya at hindi nila alam. Even ikaw, hindi mo akalain kaya mo. Hindi mo akalain na makararating ka pala doon. Why? Because God is a good God. So kapatid, tanggalin mo na yung mga limitations mo na iniisip mo na, hindi ko to kayang gawin, hindi po pwede to mangyari, di ba? Ang tanong, nag-pray ka na ba? Naniwala ka na ba? Nanampalataya ka na ba sa Panginoon? Kasi kaya kapatid, kayang gawin ng Panginoon basta yan ay kanyang kalooban. And remember Job, si Job in the English Bible. Lahat na ng mga tao, sinabi na, kaya ka nagkasakit ng ganyan, kaya ang dami mong paghihirap ng pinagdaranasan kasi nagkasala ka sa Lord ng matindi. Alam namin yan, nagbabasa kami ng Biblia eh. Kaya nagkaganyan, sabi sa Tagalog, di ba? Wala pong malas eh. It's actually a curse or sumpa. So nakamalas-malas na yung buhay mo, parang ganun. Yan yung paborito ng mga Pinoy. Kasi may ginawa kang kasalanan, imposibleng wala kang ginawang mali. But the thing is, Job knew his worth sa mata ng Panginoon. Sabi niya, I did not sin. Wala akong ginawang mali sa pagkakataon na to. Alam ng Panginoon, God can vindicate me. Kaya he wanted God's audience. He wanted to see God. So God can defend him kasi pinagtutulungan siya. Naghihirap na, nawasak na yung buhay niya at lahat-lahat. At itong mga taon, itong mga best friends niya, even yung asawa niya mismo, ang nag-judge sa kanya. So he knew his worth. So he wanted the Lord to vindicate him, to recompense him for what happened. Kapatid, kailangan alam mo yung level ng meron ka sa Panginoon. Alam mo, dapat na mahal ka ng Lord. Kaya nga niya binigay buhay niya sa iyo eh. Yung buhay niya sa iyo. Sa atin lahat. Kasi mahal niya tayo. Then why will you say na wala pong plano ang Panginoon para sa atin? Dapat you should know kung gaano ka kamahal ang Panginoon. Dapat you know your worth, how much special, how much God loves you, kapatid.
Pangalawang point na binigay sa atin ng ating Panginoon, speak blessings only. Speak blessings only. The words of God, the words of blessings from your mouth to your life, to your family. Minsan kasi pagka, di ba, pagka galit tayo or pagka merong nangyayaring hindi maganda, we say things out of our mouth na hindi kaaya-aya sa Panginoon. Mas madali ka nawawalan ng pag-asa, mas madali ka nawawalan ng passion to continue, the encouragement, di ba? The willingness to continue kasi mismong galing na sa bibig mo. Nasasabi mo na, wala nang pag-asa. Hayaan na lang natin. Pero sinasabi ng Panginoon, speak blessings only. Speak blessings only, kapatid. In James 3:9-10 in the ESV version, it says, with it we bless our Lord and Father, and with it we curse people who are made in the likeness of God. From the same mouth come blessing and cursing. My brothers, these things ought not to be so. So kapatid, malinaw, nagamitin natin ang ating bibig, ang ating bunganga to bless. Diba? Huwag tayo mag-backstab. Ang daming tao ang hilig mag-backstab. Pag hindi nila nakuha yung gusto nila, nang ba-backstab. Diba? Ang saya-saya kaharap, pero nakatalikod ang daming sinasabing hindi maganda. Cursing, saying bad things, evil things. Diba? Naka-down na nga yung taong nagkaroon ka ng conflict, gusto mo pa siya, ida-down pa siya lalo. Diba? Ayaw ng Lord yun. Huwag tayong ganun. Ingatan natin ang ating bibig sapagkat ang bibig natin ay napaka-powerful. Sabi ng Lord, death and life is in the power of the tongue. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan, nasa dulo ng ating mga dila. Napaka-kapangyarihan yung kapatid. Kaya kailangan mag-ingat tayo. Dapat blessings lang manggagaling sa ating bibig. Magagandang bagay lamang mula sa Lord. Ingatan po natin yan. Lalo na in anger sometimes, we make mistakes. Because by saying so, it can happen. May power tayo, kapatid. Because we are sons and daughters of God. Remember, God is a creator. Diba? We are not creators, but God is. But because God has empowered us through the power of the Holy Ghost, our mouths have power. So pag sinabi ng doktor na, ay wala na, hanggang dito na lang. Hindi na pa pwede yan. No. Sabi ng Lord pwede. So I will believe in God. Ganun dapat, kapatid. Ingatan po natin yan, ang ating mga bibig. So do not agree with curses. Kapag may nag-label siya, sinabi na, ganito yung mangyayari sa buhay mo, ito yung pangalan mo kasi ganito ka, ganun, di ba? Manghilig magbanggit ng mga nickname ng mga palayaw na hindi tama. Or minsan, out of context, bilang yung magulang natin nung pinanganak tayo, hindi maganda yung pangalan na naibigay sa atin. Let us just forgive them. But you say your prayer like Jabez did. Sabihin mo yung prayer mo sa Lord, Lord, bless me indeed, Lord. I don't want this name, but this was given to me, Lord. Ganun. Lord, enlarge my territory. That your hand be upon me. Diba? That you keep me from evil, so that you bless me indeed, and so that I will not cause pain or not be a cause of pain to anyone else, not even myself. Kapatid, there is a power in our mouths to speak blessings, diba? To speak to the future. Tandaan natin, kapatid, ang future natin, di natin kayang hawakan yan. Wala tayong control sa ating kinabukasan, sa ating future. But our mouths can speak blessings and can bring those words to the future. So kailangan natin iingatan ang ating bibig. Maging maingat tayo, kapatid. If there's something wrong sa mga bagay natin sinasabi minsan, kailangan baguhin na natin yung kapatid. Let us be reminded of that. Takeaway na binigay sa ating Panginoon, never look down on yourself because God chooses rejected people. Maybe some people have rejected us. May mga sinabi silang di maganda at sinabi nila na hindi natin to kaya mapuntahan, wala tayong mararating, ganyan-ganon. It's okay. Why? Kapatid, if you are in that category, if you're in that section, diba, na parang sinasabi nila na walang mangyayari and all, okay lang yun.
Because God chooses rejected people. Gusto-gusto ng Lord yung sinabi ng sanlibutan na wala nang mangyayari, and then may gagawin ng Lord na something surprise dun sa tao na yun. God's reward is upon those people na inaapi ng buong sanlibutan. Kapag ikaw, kapatid, ay inaapi ng mga kamag-anak mo, inaapi ka ng mga kaibigan mo, inaapi ka ng mga taong malapit sa'yo, maybe there's a reason for that. Unless otherwise may ginagawa kang mali. Pero kung tama ginagawa mo, pero inaapi ka pa rin, may ginagawa sa yung hindi maganda, binubuli ka, maybe sa trabaho, sinisiraan ka, ginagawa ka ng mga schemes, sinisira yung ginagawa mong trabaho, maybe sa eskwelahan, di ba? Sinisiraan ka sa mga teachers. The Lord knows about it. Alam ng Lord yun. But the first thing that we need to do is forgive them. Patawarin mo sila. Speak blessings. Sabi ng Lord, di ba? Bless those who curse you. Patawarin mo na lang sila, kapatid. That's what you need to do. And forget about it. What you need to do is move forward. Ibigay mo sa Lord lahat ng mga bagay na yan, just like Jabez did. Gayahin natin si Jabez. Because God chooses rejected people. Sabi ng Panginoon sa Psalm 16:11 in the NET version, and the insignificant things of the world and the despised God has chosen, the things that are not, so that He may nullify the things that are. Kaya wag tayo magyayabang, kapatid, because God is against the proud and gives grace to the humble. Pinagpapala ng Lord yung mga anak niya na hindi nagyayabang, na hindi nagtataas ng kanilang mga bangko. Let God raise you up. Hayaan mo, Lord, mag-angat sa'yo isang araw. Magugulat ka na lang. As long as you did your part, nagpaka-humble ka, nagpakabait ka sa Panginoon, and you did the things na gusto ng Panginoon sa buhay mo, you followed the word of the Lord, and you worship Him with your life, magugulat ka na lang. Isang araw, iaangat na lang tayo ng Panginoon. Ganun. Because He gives the blessings, He chooses those that are insignificant, yung walang halaga sa mundo na to, sa sanlibutan na to, ay yung mga pinagtatawanan, yung mga inaasar. Yun ang tinitignan ng Panginoon. Di ba si David, ilang taon lang siya kumpara sa mga kapatid niya? Sila ang sasaya nila, di ba? Sila yung paborito ng kanilang nanay, tatay. And si David, nandun siya sa may pastulan, nag-aalaga ng mga animals. Pinababayaan lang nila si David doon. Pero hindi nila alam isang araw, tatawagin palang hari si David. Siya pala ang tinawag ng Panginoon. So kapatid, it doesn't matter yung opinion ng ibang tao. Opinion nila yun. That is never the opinion of the Lord. You got it, kapatid? That is their opinion, not the opinion of God. So do not ever take it as your own opinion. Kasi minsan, di ba, pag yung sinasabi sa'yo lagi, paulit-ulit, akala mo ikaw na rin yun. Sabi nila, you repeat a lie so many times, it will become the truth. Pag pinaulit-ulit mo rin kasinungalingan, magiging katotohanan na yan. No, reject it, do not accept it. Yan ang dapat nang gagawin mo, kapatid. Huwag mong hayaan na pangunahan ka nila kung anong dapat mong gagawin sa iyong buhay. Na kung anong dapat mangyayari sa iyong kinabukasan. Di ba si Moses? Nagkamali siya. Nakapatay siya ng tao. Did he stay there na parang habang buhay, nakapatay siya? Nakapatay ako, okay na to. Ayoko na lumabas ng bahay. Ito na lang ako eh. Hindi. May pangarap at may plano ang Panginoon para sa buhay ni Moses. He was already rejected. Nagdusa siya ng maraming taon sa wilderness. Pero hindi pala yun ang plano ng Panginoon para sa buhay niya. Iba pala ang plano ng Panginoon. Sapagkat naging tapat siya sa Panginoon, pinagpala siya. So kapatid, hindi mo alam ang pwedeng gawin sa iyo ng Panginoon as long as magiging tapat ka sa Kanya. Why not try God? Try mo rin, kapatid, si Lord. Try din natin siya. Kung anong kaya niyang gawin para sa ating mga buhay. Nagtiwala ka na ba? Kung sa tingin na maraming tao, wala kang magagawa, wala kang may contribute. God does not think the same way. He's pretty much different than all of us combined. God chooses those na hindi po pinipili ng mundo na to. Kung hindi ka pinili ng mundo na to, kaya kang piliin ng ating Panginoon. Decree and declare the promises, the word of God in your life. So dapat ganito ang gagawin mo. Marami pong mga iba po na
Nagdudunong-dunungan po sa salita ng Panginoon na sinasabi nilang wala ro decree and declare in the Bible. Hindi po yan daw biblical. Kapatid, let us read again the Word of God. Decree and declare is correct. It is biblical. Because God wants us to declare our confidence in Him. So that the entire world will see na tayo pinagpapala niya. Huwag mo hayaan na pagka nilabelan ka na kahit sino tao, may opinion sila laban sa'yo na ito ka raw, ganito ka daw. Huwag kang mag-agree doon. Agree in the promises of the Lord. Agree in the Word of God for you and for your life. And not the curses. Dapat di ka mag-agree sa kanilang mga salitang hindi magaganda. Laban sa'yo at sa iyong pamilya. At laban lalo sa iyong kinabukasan. Hayaan mong si Lord ang manguna sa iyong buhay. Ang dapat magde-declare ng buhay mo, si Lord yan. In Job 22:28 in the New King James Version, it says, "You will also declare a thing, and it will be established for you. So light will shine on your ways." Hindi natin alam lahat ng kalooban ng Panginoon. Pero we know the promises, the general promises of the Lord. Is it too bad to declare na, I decree and declare in my life good health, perfect health. I decree and declare in my life blessings from the Lord. I decree and declare that I will receive the promises of the Lord in my life. Is it too bad, kapatid? I don't think so. God is a good God and He loves us so much na gusto niya tayong pagpalain. So you decree and declare God's promises, God's blessings upon you so that it will be established. Because by decreeing, by declaring, you are believing. Faith, sabi na, faith without action is dead. Nananampalataya ka pero wala kang ginagawa. Wala mangyayari. Pero kung naniniwala ka, nananampalataya ka, and then you're declaring, it will be established for you, mangyayari yan sa buhay mo. Kung pinipilit sila ng pinipilit sila, sabi nila, ay tamad yan. Hindi, sabi mo, hindi, masipag ako sa pangalan ng Panginoon. Sisipag ako lalo. Ganun. Di ba? Let them declare their thing, and the Lord will declare in your life His own thing. Pero kailangan manggaling yun sa bibig mo. I-bless mo ang buhay mo, i-bless mo ang mga anak mo. Kaya minsan nalulungkot ako, sabi nila sa anak nila, ganito ka, hanggang ganito ka anak, ganyan. Magtataka sila, bakit nangyayari sa anak ko to? Bakit nagkakaganto yung anak ko? Ang tanong, sino ang muna nagsabi nun? Di ba ikaw? So you have to correct yourself. Do not say nasty things or curses sa iyong anak. Say only good things, say only blessings, because it will be established upon them. Now, if you did bad things, if you said bad things, you renounce it. Lord, in the mighty name of Jesus, I renounce anything that I've said or done against my son or daughter na hindi po tama sa iyong paningin. Na nag-cause na dahil doon, nasumpa sila. Patawarin mo ako. So, ganun po dapat. Huwag po tayong stay na lang. Ay, kasi nasabi ko na okay na yun. No. Renounce. Ask for forgiveness. Humingi ka ng tawad sa Lord, and the Lord can correct what was made in mistake. Wala pong imposible sa Panginoon. Kailangan po natin isangguni iyan sa ating Panginoon. Last verse na binigay sa atin Lord, in Matthew 18:18, "Truly, I tell you, whatever you bind on earth will be bound in heaven, and whatever you loose on earth will be loosed in heaven." So kapatid, napaka-powerful po ng ating mga declarations, ng ating mga prayers, ng ating faith. If you believe in the Lord na kaya niyang gawin to sa mundo na to, sigurado mangyayari niyan sa ating kalangitan. Yan po ang pangako ng Panginoon. Kaya nga diba sinasabi ng Lord when we pray, diba? Yung Our Father na prayer, the Lord's Prayer, diba? Our Father who is in heaven, hallowed be thy name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Kasi may kalooban ng Panginoon para sa ating lahat eh. Nakatatak na yun, nangyayari na yun sa heaven. Hindi lang natin ma-receive. Yung mga prayers mo, kapatid, nandun na yun, naka-imbak na yan. Nasagot na ng Panginoon. Hindi lang natin nakukuha minsan. Why? Minsan kasi matigas ang ulo natin. Minsan gumagawa tayo ng pagkakamali. Minsan hindi tayo marunong lumapit sa Panginoon. Diba? Sabi ng Panginoon, ask and you shall receive. You are not asking and then therefore you are not receiving. That's why you have to declare. You have to bind. You have to say it. So kung may tao nagsasabi sa'yo hindi maganda, Lord,
I bind the spirit that is upon this man or woman that is attacking me today. So in the mighty name of Jesus, Panginoon, this spirit, this demon will have no power over me. And in the mighty name of Jesus, I cast out this demon. Get out, go back to the pit where you belong, never to come back again. You just bind it up, kapatid. You bound it in the mighty name of Jesus. Did you do that, kapatid, in your life? And I forgive this person, so you forgive, so that the blessings of the Lord will be released. When you forgive, blessings will be released upon you. And I forgive this person, these people who have attacked me, O God. Despite they have cursed me, O God, I forgive them. Bless them, O God. But Lord, in that moment of time, Panginoon, na nagpa-pray din ako, O God, that you also change them in their ways, that they will be repentant of what they have done against me. Recompense me, O Lord, vindicate me from these people who have attacked me. At magugulat ko isang araw, ipaparada ng Lord yung mga blessings sa buhay mo. Sa harapan ng mga tao na to na nang-api sa iyo. I can do it. Why? Because that is His promise. Diba? I will place a banner of love in the presence of your enemies. And the Lord's word will not return void to Him, but it will accomplish its very purpose. So make sure, kapatid, that whatever it is that you are going through, ibigay mo sa Lord. But first, you have to proclaim your right to God's blessings. Sometimes, we are not proclaiming God's blessings in our lives. It's very important, kapatid, that we know our rights. We know our worth in the eyes of the living God. Kapatid, let us look at Noah, di ba? Ang daming tatawa sa kanya kasi nagtayo siya ng arko, ng barko, sa tuktok ng bundok, di ba? Sino ba naman ang hindi matatawa? Merong barko, and during that time, mind you, kapatid, kung hindi pa natin alam, never pang umulan in the history of the world during that time, never pang umulan. Hindi nila alam ibig sabihin ng ambon at ulan. So nung nakita nila si Noah, nagtatayo po ng barko sa may bundok na pinatayo ng Lord sa kanya, at nagtatawanan na sila. Pero ito pong si Noah, he still decreed and declared God's promises that it will happen one day. Sabi nga nila, hundreds of years bago nangyari po yung pangako ng Panginoon. But Noah stayed faithful to the Lord, believing that what God did on heaven will happen on earth. So mangyayari po yung plano ng Panginoon sa sanglibutan na yun. So pinangako niya kay Noah, gagawin yun ng ating Panginoon. And what did God do? He made true of His promise. So pag may nagsabi, kapatid, sa'yo na wala nang mangyayari, hindi na po pwede yan, basta sa Panginoon, may mangyayari, may magaganap. Pero kailangan mo, kapatid, na magtiwala sa ating Diyos. Kailangan mo ibigay ang lahat sa Kanya. So kapatid, let us remember that we have to proclaim our rights to God's blessings. Kapatid, itigil na natin yung pagiging negative. Itigil na natin yung pagsusumpa sa ating buhay. Kapag tayo malungkot, pag tayo dumaraan sa mga problema, sa mga trouble, na we are saying bad things. Diba? Minsan hindi pa nga nangyayari, nauuna pa tayo. Kasi kinabahan tayo, diba? Nangyayari na, mayroong naganap, pero hindi pa ganun kalala. We are saying bad things na. Baka ganito, baka ganun, nagpanik ka na. Huwag ka magpanik. That's why the Lord said, do not be anxious about anything. But in prayer and everything, give it to the Lord. Give glory to God. So, ang una mong dapat gagawin, proclaim the promises of God in your life, proclaim His goodness in your life, and proclaim what He can do for you, your family, and your future. You have to believe it, kapatid. And you have to say it. Sinabi mo na ba, kapatid? Dineclare mo na ba? Dinecree mo na ba? Naliwala ka na ba? Ang sagot, kapatid, ay nasa sayo. You have to do it. You have to proclaim it. Yan po ang salita ng ating Panginoon na buhay. Salamat sa ating Panginoon na nagbigay sa atin ng mensahe for today. And kapatid, maybe this is the first time that you're listening to this broadcast and you might not know me, you might not know Ancient Doors Church. Worse, kapatid, baka hindi mo kilala ang ating Panginoon sa Kristo. Kapatid, in this life, there is a destination for all of us. There are two types of destination. One is the physical and pangalawa is spiritual. The physical is all of us are bound to die one day. And that's something that hindi natin kahit i-avoid.
Lahat tayo mawawala sa mundo na to, gustuin man natin o hindi. Either 100 years from now or something, we don't know. But we know one thing, tayo po mawawala sometime sa mundo na to. Pangalawa, pag tayo nawala, may pupuntahan tayo. Yan ay langit lamang or impyerno. So we cannot choose because we cannot force ourselves to go to heaven or to hell one day. We do not know. But there is a way, kapatid, para makarating ka sa langit. There is a given way para makarating doon. Paano yung kapatid ang tanong mo? That is, if you believe in Jesus Christ, that He is your Lord, God, and Savior, and that He saved you from your sins 2,000 years ago by dying on the cross, na namatay siya sa krus ng Kalbaryo para sa iyo. At hingi ka ng tawad sa lahat ng iyong mga kasalanan, buong puso, isipan at kaluluwa. Tatanggapin mo siya sa buhay mo ngayon today. Then you have a chance, an opportunity, and the right to go to heaven one day. But you have to speak it, you have to say it, kapatid, today, by praying to Him, to our Lord Jesus Christ today. If you want to receive, kapatid, yung gift of salvation ng ating Panginoong Jesus, pray with me. Samahan mo ako, kapatid, sa ating panalangin. Let us pray. Panginoong Jesus, patawarin mo ako sa aking mga kasalanan. Hindi ako karapat-dapat sa iyong harapan. Ako'y humingi ng tawad sa lahat-lahat ng aking mga pagkakamali. Jesus, tinatanggap kita bilang Panginoon, Diyos, at tagapagligtas ng aking buhay. Panginoong Jesus, salamat sa buhay na walang hanggan na regalo mo. Panginoon, salamat makakasama kita sa langit balang araw. Habang nandito ako sa lupa, tulungan mo ako magbago sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Panginoong Jesus, mahal kita at nananampalataya ako sa iyo. Ito ang aking panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen, amen, at amen. Kapatid, if you prayed that prayer with all your heart, with all your soul, and with all your being, kapatid, and you accepted Him as Lord, God, and Savior of your life today, congratulations to you. You are now a new creation. The old has gone, the new has come. And God loves you more than you can ever imagine, and God wants to work in your life. If you want to know more about Jesus Christ today, I urge you, kapatid, samahan mo kami in H Indoors Church social media platforms, and we will be more than glad to help you out. Congratulations sa iyo, kapatid.